So, tikman naman natin ngayon ang honey cha-cha. Cheers! Chestnut or castana, very good for stomach, very good for blood circulation, very good for blood pressure, and natural Georgian Viagra. Yes, Viagra, very good for men and women. Acacia chestnut. Ngayon, tikman naman natin ang acacia honey. Dahil nga excited tayong tikman, hindi ko na siya nakitang hindi nag-focus ang ating camera. Pero ang kulay neto, very light brown lang siya na almost transparent na rin. Ang lasa naman neto, hindi siya masyadong matamis. Guys, linden flowers. Kulay naman neto ay light yellow to golden amber. Pero kapag naimbak siya ng matagal, nagda-darken yung color niya. Ang lasa naman neto ay matamis, yung parang mabulaklakin na parang yung herbal yung timpla. Tapos, meron din siyang aftertaste na parang yung mentee or menthol. Yung amoy niya, amoy woody scent siya na parang may herbal. Nakakatulong pala ito laban sa mga bakterya, sa mga mikrobyo, and maganda din to sa mga mayroong ubo, sa mga mayroong sipon, may lagnat. Kasi itong linden honey, ito yung hinahalo sa tsaa, sa mga lemon, na inumin. And also maganda din siya sa mga hirap matulog. Maganda rin ito sa nervous system natin. Ito naman ay Georgian flower or wildflower honey sa Godavari. Kulay naman neto ay golden to amber color siya. Tapos, nagla-light yellow to deep golden brown siya. Depende po sa bulaklak. Since nanggaling po siya sa iba't ibang klase ng bulaklak or yung mountain blossoms. And good for immune system din siya and natural energy booster. Meron din siyang antibacterial at antioxidant. Ito naman ay ang raspberry honey at kinukonsidera nila itong rare and premium honey dahil ang raspberry flower ay nagbubloom lang siya sa maikling panahon tuwing summer. Kulay naman neto ay parang slightly reddish or may pagka-rosy tint siya. May bahagyang lasa ng berry pero hindi siya kasing tapang ng prutas na raspberry. Pampalakas po ito ng resistensya dahil sa mataas na antioxidant. Mabuti para sa ating mga baga at lalamunan. Pampagaling din ito ng sugat at infeksyon dahil meron itong antibacterial at natural na energy booster. So ngayon papunta naman tayo sa Russia-Georgia Friendship Monument. Ito ay isang malaking monumento na matatagpuan sa Georgian Military Highway sa pagitan ng Godavari at ng Jivari Pass. Naitayo ito noong 1983 during Soviet period. So mamaya makikita po natin yung monumento ng pagkakaibigan ng Russia at ng Georgia. This bridge was built by the German soldiers in Second World War. In the bottom of this river, you can see the Blue Lake. Far from here, you can see the many waterfalls. It looks like small, but it's very far from here, opposite of us. This one is, and the second one is here. And we are, in fact, now above the clouds. Very soon we will stop in this cycle, Georgian and Russian Friendships Monument. This monument was built as a celebration after 200 years later from the signature of agreement between the Russian Empire and the Georgian Kingdom in 18th century. But these monuments built in Soviet Union time in 1983 by the Georgian artist Georgy Chakhava. Dito muna tayo sa panorama magsimula. Sa ilalim ng Russian and Georgian Friendship Monument. Sa ilalim ng monumento, makikita natin dito yung isang napakalalim na bangin. So, diretso po siya pababa. Tinatawag itong Devil's Valley or Devil's Gorge. Bahagi po ito ng Aragvi River. Ito po ay isang ilog na dumadaloy pababa mula sa kabundukan. Dito sa panorama sa Godavari, makikita ang itaas na bahagi ng mga lambak kung saan nagsisimula ang Aragvi. Dumadaloy ito sa malalim na bangin sa ibaba ng monumentong ito. Ang monumentong ito ay isang paikot na struktura gawa sa bato at konkreto at nasa taas na humigit kumulang 2,384 meter above sea level. Sa loob neto ay may malaking mosaic mural na tumatakip sa buong paligid ng gusali. Ipinapakita nito ang mga eksena mula sa kasaysayan ng Georgia at ng Russia. Meron itong terrace o balcony. Ito ay ginagamit bilang panorama or viewing platform kung saan makikita ang magagandang tanawin ng Devil's Valley at mga kabundukan.